pag-usapan natin ngayon sa video ito, no, gusto ko lang i-share sa inyo yung nalaman ko or na-research ko kung paano ba ang paggawa ng virgin coconut oil or yung buhay na langis ng niyog na hindi dumaan sa apoy. So, ituturo ko sa inyo or i-share ko sa inyo kung paano ba gumawa ng ating virgin coconut oil na hindi natin kailangan bumili at tayo na lang ang gagawa. So, kung interesado ka guys, just keep on watching. So, yung mga bago pa lang po sa akin channel, please guys, panoorin nyo muna yung video nito hanggang sa dulo. And kung magustuhan nyo siya at maging interesado kayo, don't forget to subscribe and i-on nyo na rin yung ating notification bell dun sa side. And i-like nyo na rin yung video nito. Pwede nyo rin po siyang i-share para sa mga friends natin na naghahanap din ng ganitong klase ng video, no? So, yung topic natin for today na hindi ko alam kung lahat kayo ay magiging interesado, but gusto ko lang din siyang i-share kasi ako personally, gumagamit talaga ako ng coconut oil lang guys, no? Kasi hindi ko kasi alam yung paggawa nito, virgin coconut oil na pwede palang gumawa na hindi natin padadaanin sa apoy. Yung virgin coconut oil kasi ito yung ang buhay na langis na galing sa langis ng niyog na hindi dumadaan sa apoy. So, recently ko lang din nalaman or nakabasa na pwede pala akong gumawa ng sarili kong virgin coconut oil na hindi ko na kailangan lutuin. Kasi yung pamamaraan ko ng paggawa ng coconut oil is yung, alam mo yun, yung pag gumagawa ka ng mga puto, yung mga kanin, di ba yung latik? Di ba naglalangis siya, tapos magiging latik yung gata, no? Tapos yung pag naluto na yun yung magiging langis mo. Yun yung usually na ginagamit ko. Ginagamit ko talaga siya guys, as in, sa buhok ko guys, no? Yun. And then, sa lips ko yung coconut oil. So, ngayon, nung nabasa ako na ganito lang pala kasimple yung paggawa ng virgin coconut oil na mas effective siya at mas marami siyang benefits, no? Kumpara mo ata doon sa niluluto. So, yun. Gusto ko siyang i-try at i-share na rin sa inyo kung paano ba ang paggawa nito. So mga sweetie, ito yung first step na gagawin natin sa paggawa ng ating virgin coconut oil. Pumunta ka sa palengke, bumili ka ng niyog. Dun sa nagtitinda ng niyog kasi usually talaga nandun na rin nagkakayod. May nagkakayod na sila at libre na rin yung pagpiga ng niyog. So ganito yung gagawin mo guys, no? Huwag mo ipatapon yung sabaw ng niyog, no? Magdala ka ng sarili mo lalagyan or anything, pitchel, ganun yan. Isahod mo yung sabaw ng niyog doon sa pitchel mo. And then, ipapiga mo na rin yung niyog mo doon. And then yung pinagpigaan o yung kakanggata, ihalo mo na doon sa ang tawag doon, sabaw ng niyog na nasa pitchel mo. Yun yung unang step mo na gagawin. So, pagdating mo sa bahay, guys, ang gawin mo, yung pinaghalong sabaw ng niyog at nung gata, isalain mo siya sa malinis na panyo or tela, no? Ilagay mo na yung panyo or yung tela doon sa, direct doon sa lalagyan na paglalagyan mo nung gata, no? Doon mo na siya salain para hindi ka na palipat-lipat. And then, pagkatapos mo siyang masala, guys, no, takpan mo na ulit yung ating lalagyanan ng isang malinis na tela or ng panyo at gumamit ka ng goma para hindi ito matanggal, no? Then after nun guys, no, iwanan mo yung ating lalagyanan o yung lalagyan na may gata ng niyog doon sa pinakamainit na parte ng ating bahay, no. Iwanan mo siya ng mga 2 days doon saka mo siya balikan, no. Pero paminsan-minsan silip-silipin mo baka kasi may mga langgam na umaakit doon, no. Para mas sigurado lang natin na walang langgam na naaakit doon sa ating langis, no. Yun lang. And then alam nyo ba guys, sa ikalawang araw, nababalikan nyo na yung ating virgin coconut oil, makikita nyo doon na ang buhay na langis, ang latik at ang suka nun ay magkakahiwalay na. Hanguin yung langis, no, gamit yung isang malapad na kutsara, and then ilipat mo siya sa isang malalim na lalagyanan, at pag natapos mo na lahat, no, lagyan mo siya ng tela at iwanan mo ulit siya ng isang araw pa hanggang sa para maghiwalay na yung pino at yung malinaw na langis ay lumitaw. So kinabukasan guys, no, makikita mo na yung ating malinaw na langis, no. So ilipat mo na yun sa isang garapon na malinis at madilim na garapon, no, para hindi ito agad masira or mapanis. So yung natirang latik naman na medyo may mantika pa or may langis pa, pwede mo itong lutuin, no? At yung langis na makukuha mo dun sa latik na yun is malinamnam na pwede mong gawing panluto mo. And then yung tubig or yung sabaw na parang suka is itapon mo na kasi hindi mo na yun magagamit guys. So alam niyo ba guys, yung virgin coconut oil is napakadami pala nitong nagagamot sa katawan natin o yung iba't ibang klase ng sakit na pwedeng makatulong yung pag-inom ng virgin coconut oil or even sa pagpapahid sa mga sakit
sakit natin sa balat, no? So, nandito guys, ang ilan sa mga example na kayang gamutin ng virgin coconut oil. Ilan sa mga sakit na pwedeng gamutin ng ating virgin coconut oil at kung paano ba gumawa ng sarili nating virgin coconut oil, no? So, dito na nagtatapos yung ating video, guys, no? Hopefully, nakatulong to sa inyo or may natutunan kayo, guys, no? So, don't forget to subscribe, guys, and i-like nyo rin yung ating video for today, and see you on my next video. Bye! Thank you!